Ang iba pang balita sa Luzon, hatid ni Michael Sison. Pinagbabaril ng mga di pa nakikilalang salarin ng kampo ng 81st Infantry Battalion sa Cervantes, Ilocos Sur. Wala namang nasugatan sa insidente. Inaalam pa ng pulisya kung sino ang nasa likod ng pamamaril at kung ano ang motibo nila. Wala pang pahayag ang militar kaugnay ng insidente. Nasugatan ng isang babae matapos siyang saksakin umano ng 15 taong gulang na pamangkin nito sa Bayambang, Pangasinan. Kwento ng biktima, katatapos niya lang maligo nang makita niya ang kanyang pamangkin. Akma siyang yayakapin nito nang bigla siyang sinaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan gamit ang kutsilyo. Nanlaban ng biktima at humingi ng saklolo. Rumisponde naman ang mga pulis. Ayon sa pulisya, inutusan ng menor de edad na sospek ng kanyang dalawang tiyuhin na patayin ng biktima. Hindi naman nabanggit sa kanyang dahilan para patayin ang tiyahin nito. Inaresto na rin ang dalawang nag-utos sa pamangkin ng biktima. Itinanggi nila ang paratang. Nasugatan ng isang lalaki sa San Fernando City, La Union matapos pagsasaksakin ng 3 lalaki. Nagtamo siya ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kwento ng biktima, pauwi siya sakay ng isang tricycle ng harangan ito ng mga salarin. Tinangkang kunin ang kanyang shoulder bag na may lamang 300,000 piso. Pero nanlaban ang biktima at dito na siya pinagsasaksak ng mga salarin. Sa tulong ng pulisya, nakilalang isa sa mga sospek na nakatakda na raw kasuhan. Kinilalang isang security guard ng DSWD Region 5 matapos itong isaulyang napulot niyang envelope na naglalaman ng pera sa Legazpi City, Albay. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng pera at tseke ang laman ng naturang envelope. Ayon kay Noel Lorilla, naglilibot siya sa opisina nang makita niya ang envelope. Nang buksan ito, nakita niya ang pera at agad inalam kung kanino ito. Dahil wala itong laman na kahit anong ID, ibinigay niya ito sa pamunuan ng DSWD. Naibalik na ito ng ahensya sa may-ari na opisyal ng lokal na pamahalaan sa lugar. Michael Sison, Nagbabalita, Pilipinas.